So yun guys, panibagong episode, doubly reinforced design naman. Under pa rin tayo ng ultimate strength design. So, una concept muna about doubly reinforced. Simulan ko ng pagpakita sa inyo ng stress diagram dito. So, sa stress diagram dito, almost same lang siya sa singly reinforced. Madadagdagan lang tayo ng panibagong diagram since yun nga, doubly reinforced. So, una, kapag doubly reinforced, meron tayong reinforcement sa tension tsaka sa compression. Pero depende yun. Depende yun kung sa klase ng klase ng beam. Pero madalas naman, simply supported, kaya na lang, tension dito sa baba, compression sa taas. So, sa single reinforced, meron tayong area ng steel dito. Pero kapag doubly, meron na rin tayo ng area ng steel dito. Tinatawag natin yung AS prime. Okay? Tapos, sa singly, tinatawag natin tong effective depth. Tapos, ito naman, since meron na tayong AS prime, tawag dito ay D prime. Tapos, yun pa rin yung base ng beam natin. Okay? Tapos, pakita ko yung stress diagram. Sa stress diagram ng SRB, meron tayong ganito. Papakita ko lang. Ito ay tension, di ba? Which is A, S, F, Y. Pero dito, yung AS natin, max na, naka-max na to. AS max na yan. Tapos, dito naman sa taas, yan, lagay lang tayo ng equivalent stress diagram. Tapos, ang height nito ay A. Ito yung depth of compression block. Tapos, meron tayong compression dito. Yan. So, tapos ito, yung equivalent stress block natin. Ganyan, di ba, sa SRB? Tapos, ito, sa taas, 0.85 FC prime. Yan. Tapos, ang distance nito, may distance tayo dito, papuntang tension. Meron tayong distance dyan. Ang distance na yan ay D minus effective depth minus yung A over 2. Which is, ito yung A over 2. Kalahati ng depth ng compression block. So, itong C na to is yung compression natin. Okay. So, since doubly reinforced nga, nagkakaroon na rin tayo ng stress dito sa tension. So, ang nangyayari, kaya tayo nagkakaroon ng design sa doubly, kapag may moment tayo dito na sa singly reinforced condition na hindi kaya buhatin buong beam, so kailangan natin magkaroon ng compression steel. So, anong nangyayari? Mag-a-add tayo dito ng compression din. Compression 2, tapos meron ka rin dito compression 1. Tapos since reaction to, meron din tayo dito syempre tension. May tension din tayo dyan. Yung tension natin dyan, sa tension 2 na rin, ang AS natin dito is AS2, tapos FY. Yung compression naman natin dito is AS prime, since yan, nasa AS prime tayo. Tapos times Fs or Fy. Since hindi pa naman natin alam if mag-yield yung steel natin sa compression. So kapag nag-yield, edi Fs na gagamitin natin. Tapos magkakaroon tayo ng distance dito. Lagyan natin ng line. Magkakaroon tayo ng distance dito. Gaano ba kalayo ito? Yung layo na yan ay D minus D prime. Since ito yung D prime. Ayan, D prime. D minus D prime. Tapos, after nyan, since may makakuha tayong mga moment dito, di ba ang ultimate moment natin dito is phi t d minus a over 2 or phi c d minus a over 2. Mu rin yan. Yung mu na makukuha natin dyan is mu1.
Tapos dito naman sa kabila, syempre, MU2. Ano naman pag MU2? So, kapag nag-moment ka dyan, ganun pa rin. Phi, tapos yung tension 2 na, pero ang distance mo, hindi na D minus A over 2, D minus D prime na. Ganun din dito sa kapag tension. Phi, T2, D minus D prime. Ayan. So, ito, tension 1, compression 1. Ganun lang siya. So, mas maintindihan natin to kapag nag-problem solving tayo sa next video.